Ito po yung kamyas na kinuhanan ko po ng bunga kasi po medyo marami-rami na at pwede ko na rin pong ang bunga ay mapatuyo sa araw. May tanim po akong kamyas na namumunga na. Naisipan ko pong manguha. Total naman po ay talaga pong napakainit ng panahon ay akin pong ibibilad sa araw. Ang tama pong pag natuyo po ay magagamit po pag nagsaing po ng isda. Ito po yung kamyas na kinuhanan ko po ng bunga kasi po medyo marami-rami na at pwede ko na rin pong ang bunga ay mapatuyo sa araw. Hello po, good morning po. Magandang buhay po sa ating lahat. Katatapos ko lang pong manguha ng kamyas sa garden po. May ilan pong bunga ay sa sobra pong init. Tinan po ninyo ang aking paligid ng bahay, ang gate po. Talaga pong kita po ang init ng araw. Kaya po kahit po medyo hindi pa po ganun kalalaki yung kamyas ay akin pong initas po. At ako po ay magpapatuyo para po magamit po yung tuyong kamyas pag po nagsasaing ng isda. Ito po yung aking pong nakuhang kamyas. Ayan, tamang-tama naman po na ibilad ko na po yung konti pong nakuha kong kamyas. Naglinis din po ako ng garden, nagwalis-walis, inayos po ang mga halaman. Lagi pong ganito po ang ginagawa ko every time po na napapunta ko sa garden. Kailangan ko pong tingnan kung malinis para in case po na may biglang bibisita ay hindi naman po nakakahiya ang aking garden. Para po matuwa din po sila. Pagkatapos po malinis, may ipopropagate po akong halaman. Nagpropagate din naman ako ng aloe vera kasi yung aking mga time na aloe vera ay nagsisiksika na sa paso sa kanyang taniman kaya naisipan kong paghiwa-hiwalayin at ng mas mapadami pa. Ito yung iba pang mga aloe vera kong tanim kung saan ay sa isang paso ay marami ng anak kaya naisipan kong i-propagate at nang marami rin naman na nagtatanong, marami rin ang gustong bumili pag napapapunta din sa garden. Gusto rin ang aloe vera. Kaya yung isang puno ng mga babies ay aking pinaghiwalay at ipinropagate ko. Ito naman po yung aking pinadadaming strawberry. Kita nyo po, ang dami na po niya. Pinropagate ko po siya. Ayan. So, ngayon po, ang aking pong strawberry mga tanim ay talaga naman pong madami na. Kaya po nakakatuwa at talagang ang dali po pala niyang i-propagate. Kaya po natutuwa ako na pag-aralan ko na po kung paano po mapapadami ang strawberry. Ito naman po yung aking pong mga halaman na pinagbibili na for sale po. Nakalagay na po siya sa maganda ng pots para po kung may bibili po, hindi na po kailangan siyang i-repot kasi nasa maayos na siyang lalagyan. Pwede na po niyang ilagay na lang sa isang area sa kanilang bahay o i-display. Hindi na po niya kailangang ilipat. Pero kung gusto rin naman po ilipat, okay lang din po. Sa mga pinagbibili ko pong halaman, pwede po silang mamili. Pwede po silang mamili kung ano po ang gusto nilang bilhing halaman. Ito naman po ang aking mga cute na cute pong small or dwarf snake plant na may kasama rin pong mga cactus at mga maliliit pa rin pong mga plants na for sale din po iyan. Magpo-propagate ako ng halaman na malapit sa pagpasok sa aking garden. Kaso, ang halamang ito maganda kaso hindi ko alam ang ID kung ano ba ang pangalan o tawag sa halamang ito. Ever po na mapapanood ninyo at alam po niyo ang ID ng ipopropagate kong halamang ito ay paki-comment naman po doon sa baba po ng ating comment section para hindi na po ako maging familiar po ako sa halamang ito. Ito po yung kinunan ko ng aking ipopropagate na halaman through cuttings po. Ayan. Kaya po medyo matataas na po siya ay kaya pinutulan ko po. Maganda po ang kanyang dahon. Maganda po ang kulay kaya po naaliw po ako at gusto ko po siyang mapadami. Ito po yung halaman o sample po ng halaman na aking ipopropagate through cuttings. Kita po ninyo, kulay pink po, ang ganda po.
Ito po ang aking halaman na Pyroropagi. Nagandahan po ako sa kulay. Pinili ko po yung pinaka mother plant po dati doon sa isa pong tindahan po ng halaman. Pinipilit ko pong mapadami at nagagandahan din po ako sa kanyang mga dahon. Ito naman pong halamang ito ay napakadali din pong i-propagate. Pinutol-putol ko lang po. Makikita po ninyo, ilang linggo lang po ay buhay na po yan. Sa mga dahon naman po niyan ay nakakatuwa. Ang dahon po nito ay tinutubuan din po ng halaman. Ito po yung mga analysis kong dahon. Para po yung halamang katakataka. Nagkakaroon po ng bagong halaman sa tabi po ng kanyang mga dahon. Yan, sa mga tagiliran po. Kaya po nakakatuwa. Ito po ang sample. Yan, dito po sa tabi nito, pag nilagay mo po yan sa isang area na hindi naiibo, ay yan po ay tutubuan po ng panibagong halaman. Kaya nakakatuwa po. Kaya po padadamihin ko rin po siya sa pamagitan po ng dahon. Finally po, nakatapos na po ulit ako sa aking mga ginawa sa garden. Katuwa naman po. Natatapos po ang mga gawain na ikaw naman po ay nag-i-enjoy. Pag bumahilig talaga sa halaman ay may enjoy po ninyo ang bawat minuto po ng inyong ginagawa sa garden. Either po ay maglinis, mag-propagate, maglipat-lipat po ng halaman. Yun po ay nakakatuwa na, nakaka-enjoy na po sa isang mahilig sa halaman. Katulad po ngayon, natuwa po ako, nakita ko po ang aking orchids ay yan po, may bulaklak na po ulit. Yan, malaking bagay po yung makakita ka po ng inaalagaan mong halaman na talaga po namang namumulaklak. Tuwa po ako sa araw na ito at nakaraos po ulit, nakatapos po ng mga ganap sa aking garden. Kayo po, enjoy po tayo. Masarap po ang maghalaman. Kung napapagod po, tayo po ay papahinga. Marami pong salamat. Hanggang sa muli po. Salamat po lagi sa inyong panunod sa aking simpleng video. Maraming pong salamat. Bye-bye po.